Kasi pag dinikit natin dito, sisikip. O pwede tayong gumanon, tapos pwede kang gaganyan. Paano bang diskarte? Kasi tatamaan to, no? Iisip kong dito sa ano. Maliit. Maliit. Sayang yung space na to. Kailangan. Ay, ayan, magandang buhay po. At anong ilang minutes na lang ba? 43 minutes. 43 minutes. So ito, dito muna tayo. At mamaya pag-uusapan natin. At gusto ko nang paasintahan yung yung ating ano bang tawag dito, yung ating magiging parking area. Ayan, papatabas na natin din yan kay Kongkong. Halos konti na lang pala, no? Dito na lang. Dito. Konti na lang pala ang tatambakan eh. Na lang bilog niya siya. Na? Yung bilog na lang. Aling, yung bilog ito, yung island. Oo. Inaano ko kasi, kailangan na natin maasintahan yung dito. Yung sa parking. Baka abutin tayong tag-ulan. Kasi tatambakan pa yan. Pagka-asinta, may tambak. Yun ang inaano ko kay Papa Yam, kung kaya na ba na ganito yung magiging pader o medyo patilos na ganon para hindi gumanon. Pwede rin sir, may poste yan sigurado. Oo, pero ibig sabihin ko yung magiging ano ng Stopper niya, no? kung yung kanyang bakod, kung magiging medyo kontra. Palaban, no? Nakalaban or nakaganon lang. Kasi mabigat din yung sasakyan eh. Hindi lang yun, yung lupa na itatambak mo pa, baka itulak bigla eh. Bumababa. Oo. Tapos yung sasakyan, di ba? May pwersa din eh. Bagay, sisimentohin naman yan eh. Tapos lalagyan natin ng mga guhit-guhit. Yan yung ano, pero kaya naman siguro. Si Papa Yam naman ang mag-aano niyan. Alam niya na, makabisado niya yung mga dito nga, tingnan niyo, yung mga flood control namin. 'Di ba? Walang sinabi yung mga flood control sa ibang lugar. Yung gawa ng mga diskaya. Actually, ang lupit ng mga kontraktor na napipili ng mga politiko. Ang ginagawa pala nila, wala nang hirap, dadaan ng pera sa kanila, papatatapyasin nila, isa-subcon nila. O kaya ghost project, wala nang trabaho. 'Di ba? Full corruption. 'Di ba? So galing nila. Kawawa yung mga future na mga kabataan. Ano kaya ang dadatnan pag hindi na bago ang sistema? Yun ang nakakatakot. So itong butas naman na to, napakalaki. Napakalaki. Ano kaya ang ni Bebe dito? Pwede sa gitna maglagay ka ng parang di ba? Parang pwede. Parang lilim, may payong. Diba? Tapos mababaw lang ang tubig. Pwede siguro. Junjun kasi ngayon gumagawa ng, kagaya ng vlog kahapon mga farmer, gumagawa po siya ng frame ng swing. Sabi ko nga kay Bebe, bakit yun ang inuna? Bakit hindi yung frame ng tulay? Di ba kayang gawin ni Junjun mag-isa kako yun na masukat niya na may tinanong daw ata si Bebe ni Papa Yam na papaayos na natin tong swing. Oo, sabi ni Bebe. Kaya akala naman ni Papa Yam urgent na, pero sa totoo lang hindi naman kailangan muna yun eh. 'Di ba? Bihira naman na matambayan na yun. Kaya ayun, natin gaya lang sinimulan na, 'di ba? So, wala tayong magagawa. Nasimulan na. Ayun dito, natambak. Kung tirahin mo na yung dito na eh.
Para malinis na lahat yung papunta doon, no? Oo. Magtanim pala siya ng talong dito sa may gilid ng ano. Init pa naman, kayanin kaya yung ano, kailangan nadidilig. Ayan, dito tayo. Yung electrical ginagawa na ni Rizal. Simulan na rin naman kahapon kahit pa paano, kasi naglinis pa ng storage. Ngayon day off siya, pahinga. Siguro baka may ginawa din sa bahay. Inuunti-unti niyang ano yan eh. Hindi man magpapahinga yun. Isisingit niya yun. Gagawin siya sa bahay niya. Ito ang isa sa mga big project natin. Actually hindi naman to gagastos ng malaki. Kung mabilis lang tayo magtatrabaho, kaya naman. So ito po, asinta and then tambak. So kakain to ng mga 20. Pero sabi ko nga kay Papa Yam, in-explain ko na hindi ito isasara itong part na to. So baka hanggang dito lang ang asinta muna. Sa may dito ang asinta, ito lang muna ang matambakan. Pero ang tambak niya hanggang dito. Ito agad tayo dito. Ayan ito na siguro. Layo pa naman yung mangga. Ayan ito na dito. So ganyan po kalawak pa ang ating tingnan nyo naman no, ating masasako pa as parking. Ang lawak pa. So pag naisara pa po ito, parang magiging gate dito. Pwede ka pang maglagay ng sasakyan dito. Ma-maximize po natin yung area. Ngayon, hindi ko alam kung kayang makakapaglagay pa ng ganun doon. Kung kakayanin. Dito ang entrada. Tapos gusto ko maglagay dito sa mga magpa-park po. Pag nakita ninyo na isa na lang yung dito, idiretso na nyo na po doon. Kasi kagaya kahapon ay nung isang araw, nakaharang lahat dito yung sasakyan, wala namang laman yun doon. So kailangan po ng daanan talaga dito. So pwede tayong maglagay na don't block the driveway. Tapos may nakalagay tayong parking area, diba? Ayan, free parking syempre. Hindi naman tayo ayun, ito pa nga actually kailan ba, nung linggo may mga nakapasok po dyan, nagpark din. May nakapasok pa nga doon sa may mangga kasi gusto niya siguro may lilim. So iyan, isasara na po natin yan. At ang hinahabol ko po yung dito sana ito lawak pala ng sisementohan. Ito ang mabigat yung semento dito. So inaano ko sana kaya na baliktaran. Kung may makakapagbaliktaran sana tayo, ang ganda. Problema natin baka kulang po sa pagmamaniobra. Baka hindi makamaniobra yung sasakyan kung babaliktaran natin. Baka magkatamaan, di ba? Yun ang problema. Tapos sabi ko kay Bebe, in the future kailangan natin ng storage. Ayan dito sa yung may bubong na po na yan. Pwede naming ayusin yan. At total may bubong na siya. Aasintahan na lang po yan at ikukulong at lalagyan po natin ng magiging storage room po yan. Yan sayang naman nakabubong na di ba? Dati pumanukan yan
So storage room ng mga gamit ng kung ano-ano, mga sa lechon house po. Yan ang so ayan, tingnan nyo naman. Kasi yung parking natin, ito masasacrifice to. Malaki-laki din po ang kakainin nito. Bala kong kubo dito. Marami ang nag-agree. Ayan, marami pong salamat yung mga nag-message. Sabi niya, ka-farmer, maganda yung plano mo. Wala pa naman ako nababasang kumukontra. Ewan ko si Bebe kung may nabasa na kukontra. Ito hindi na. Medyo malayo naman sa ito dito. Kasi yung dito magkakaroon pa po ng maliit na daanan din dito syempre sa likod niya. Pero ang mangyayari niya, anong oras na ba ngayon? 10 o'clock ano? Magiging problema natin yung araw. Tawag dito yung ma-maximize natin kung ilan po ang kaya. Sana kahit maka-4 or 5 pwede. Kung tatanggalin natin yung 2 mangga, mainam. Yun nga lang, wala talaga, masasakripisyo na po talaga sila. Oh, alam nyo na, nanganganib na kayo. Wala, ganun po talaga. Sabi ko nga, talagang may isasakripisyo tayo. Kasi kung pahaba na tapos may mga upuan built na for yung upuan na may sandalan na yon, sakto na po yun na rin po ang upuan doon sa kainan na lamesa. Ngayon ang nagiging problema, in-explain ko na din po yan, yung maiipit na tao doon sa loob na pag gusto niyang umalis, nakaupo yung iba, kailangan pang, pero siguro maliit na bagay na lang naman yon, 'di ba? Ayaw ni Bebe nung may hati sa gitna eh. Gusto niya 2 dulo open. Pwede naman eh. Sabi ko, Bebe, kung 6 yung nakaupo, di ba? Pero pang 8-10 na bisita eh, pwede na siguro yun na anuhin natin. Ipupush po natin yung design na yun para ma-maximize natin. Hindi na kagaya nito na may lamesa, may upuan pa sa gitna, diba? So parang doble-doble ang upuan. Ang laki ng matitipid po na space kung ito ay iuusog natin. Parang mangyayari ganito na lang kaikli yung bawat bawat kubo. Pero syempre may bawat may space pa rin naman po na daanan ng tao siguro. Ayan, ganyan. Pwede na yan, diba? So, another sandalan na naman dito, upuan na naman, tapos isang butas lang yung bubong nga mahaba. Dito ang ganda ng tingnan nun, diba? Ang ganda na pong tingnan nun pagka nangyari yan, napakaganda. Tapos ito sa mga magiging special naman ito, kasi naisip ko din, sabi ko nga, diba nung una sinasabi ko gumana ng malaki, kasi sabi ko at least kayang minsan po kasi pinipilit talaga 8, 7. Sabi ko, Bebe, to maximize the space, gagawa na lang tayo ng ganun para ako yung mga maliliit ayun, na grupo kakasya. Diba? Dito na siguro yung magiging gate nya. Yan, papasok, ganda ng ating tapos pagbungad mo, pagpasok mo, kita mo agad yung Brazilian grapes, ang daming bunga in the future. Tatanim din tayo dito ng mulberry, magdadagdag tayo nito, at sa mga gilid po mga native na bayabas, ano pa ba pwede para may mga bisita, kung may magaan naman, may mapipitas. Hindi po mga ilalagay natin dito, mga fruit bearing ang ilalagay natin para matuwa naman po yung mga bisita. Ayan. Gusto kong palagyan na ng asintada dahil kami po ay aalis, at mag-guide na kung saan hanggang saan yung bubutasin at huhukayin. Baka mamaya iusog ni Papa Yam doon. Gusto ko talagang ma-maximize din yung tawag dito, yung pinaka parking natin.
Kaya nga pinausog ko yung mangga na yan eh. Kasi ang purpose talaga niyan, iuusog ko dito yung ating magiging parking area. Ayan o, ang laki pa. Ito nyo, yung mangga. Kaya hanggang dyan yan dito. Halos isang sasakyan pa eh. Yung yung pinaka space na tatambakan. Halos isang sasakyan. Tapos ito yung storage na sinasabi ko. Ito pwede natin maging storage na to. Ito sayang naman yung bubong, di ba? Ayan, aayusin natin to. Lawak nito. Dito na tayo mag stock room na natin. Papasintahan na lang, sasara. Palitan siguro ng bubong na pangit pala yung bubong nito Ayan. Ito pick up ng lechon. Ayan. Laki pa ng natin, laki pa ng lilinisin at aayusin. Ba't tumiretso doon? Atras boy. Ayan. Tingnan nyo ang alateris. Tumutubo kahit saan. Kilala kaya ako nito. Baka minsan inutusan din lang po ma-pick up. Ay. Idol daw. Ayan na, ilala siguro tayo. Saan ba yung aking mga binigay kay ito, ayan yung mga binigay ko kay Rambo. Yung mga dalawang singsing na yan. Yan yung mga binigay ko sa kanya. Gaganda ng mata May one eye cold Ay. Pipika po kayo ng lechon? Yes po, inaantay po namin yung kasama namin, yung mga bayan. Hindi namin ako walang bayan. Ito yung mga pipick up ng lechon natin. Saan po kayo galing pa? Yes, Ay tayo. Kadating. Pero yung lechon nyo, idol, mapupunta ng Angeles. Ay maganda po. Ayan teka lang. Rading. Ito, batiin niyo po. Ayan. Rading, shoutout. At kami kang gay. Ano po silang lechon. Ayan. Ayan, pakita lang natin. From Kandating Aray. Bukas po, naka-upload na to. Ayan. Ka-partner sa inyo. Bati po tayo. Lagi. Kuya Rading, manik daw. Alita mo magsalita. Ano niyo po si Jerry Balikdaw, Jerome. Taga San Nicolas. Kamag-anak. Kamag-anak namin. Ayan. Best friend ko kasi yung si Tuklaw. Jimson Manikdaw. Binayaran mo na, Jube. Ayan. Bayan ka. Opo. Salamat. Thank you. Dadalhin pa ng Angeles yan. Meron pa tayong dalawang lechon na siyempre din. Thank you po. Ingat. Napakwento ako kasi alas 11 na. Tama at ayan na, papayam para maituro ko na sana. Papayam, alam mo na kung saan? To ayan na yung amihan na naman. Babalik daw ngayong araw, mamayang hapon. Ano kaya kami nito sa isda? Pahirapan na naman ang isda. Habulin namin ng hapon. Sana makapagmasinlong ako kahit mahal. Bibili ako ng konting pang sinigang sa miso. Dito parang halos sa ay naman yung mangga medyo malayo naman para at least ito papayam tatambakan natin. Malawak pa yung pwede pa nga siguro magbaliktaran yung sasakyan, baka makuha natin. Tapos yung asinta muna natin hanggang dito lang muna para may daanan yung truck. Kahit yung kung tansyahin niyo po kung hanggang kahit dito makakababa yung truck diyan, di ba?
Kasi pag dinikit natin dito, sisikip. O pwede tayong gumanon, tapos pwede kang gaganyan. Paano bang diskarte? Kasi tatamaan to, no? Liisip ko dito sa ano. Maliit. Maliit. Sayang yung space na to. Kailangan natin extend. Yung inaano ko, yung sasakyan. Kailangan maluwag talaga. Ang laki pa naman ito eh. Pwede tayong maggumanon, tapos gaganon ka. Depende kung anong ano. Sayang eh. Kasi iniisip ko baka makapagbaliktaran tayo ng ano. Kasi pag tinayuan natin ng kubo yon, masasakripisyohan tayo ng parking. Dito tayo lahat. Ano? Mga dalawang metro mula doon sa ano. Sa Mangga. kahit mga 1.5 lang siguro. Paano ang ano yun? Nakaganon? O pantay na lang? Diretso na lang. Diretso na lang. Kasi sayang eh. Kung dito lang, ang sikip. Kasi pag naano natin yan, malaki. Laking bagay. Halos isang sasakyan yan eh. Baka makapagbaliktaran tayo eh. Kasi pag ganun, pag papasok ka, yung dito, pwedeng gumano na lang yung mga sasakyan, no? Atras. Kahit pa paano. Itong akasya, okay lang yan. Oh, dito may daanan. Ito dito pa. Ito nga, pwede dito, kahit dalawang sasakyan siguro dito. Nakaganon na, no? I-sacrifice na natin ito. Nakaganon siya. Basta dito may madadaanan dito. Kasi pwede naman na tayo magpaasinta. Basta yung importante yung truck may madadaanan pa kung magtatambak doon habang ginagawa ito. Dito na natin yung dami. Para kung babakod tayo, dulo na yung pinaka-poste. Pwede mo namang ikulong dito na ang entrance. Entrance nung ano. Pwede kang magkulong ng ganon. Kung dito, kaganon ka. Tapos yung storage room papayam, lahat ng mga gamit sa ano, sa lechon, ayun no, may bubong na, kakwadraduhan na lang naman, ayusin. Pasikip eh no, mga gamit sa lechon, dami. Mga container, bagay yung container doon na, yung sa lechon house. Oh, tindahan. Dami, pag dumating po kayo, halos di nakakasya sa kaya nga, ang gulo, kalkal. Halos ano na lang pala ang tatambakan eh no. Halos yung island na lang pala talaga, no papayam. Oh. Bah, kung akasya na to baka alin po? Oh, pwede na pagka ano. Ano ko lang yung medyo mataas pa doon. Umpisahan na yan. Ayoko lang nabibitin. May paraan naman eh para ano, kapag patubig ka ngayon. Ayan. Oh, sakto may lupa pa doon, oh. Ayan. Kong, i-harvest mo na to. Tapos linisin mo na rin. Ay, ayan mga farmer, tapos na tayo. So ayan, maraming pong salamat. So ayan po, masisimulan na natin yung ating bakod.
doon sa parking at ako'y nai-stress. Yan yung mga urgent kasi, mga urgent talaga yan. So ayan, at abangan nyo, amihan na naman, oh. Talaga. Ayan, marami pong salamat at magandang buhay. Papamahal na naman tayo sa isda.